Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, doon tayo po ay nasa pag-aaral po ng aklat ng Juan na kung tawagin the fourth gospel. Dito ho natin natutunan in chapter 5 na may isang lalaki who was for 38 years may sakit karamdaman. Meron po siya isang malubhang sakit na masasabi ho natin, hindi niya magawang matulungan ang kanyang sarili at hindi ho niya magawang magamot ang kanyang sarili. At dito din ho natin nakita that marami din po mga umaaligid sa lugar po na pinuntahan po ni Kristo na kung tawaging Bethsaida. Ito po ay isang masasabi po natin puntahan ng mga bulag, ng mga crippled, mga paralitiko, at yung mga iba pang klase, mga sakit karamdaman na tinataglay ng mga tao noong panahong ito. At dahil po dito, napadaan ang ating Panginoon upang maipresenta at maipakita ang kadakilaan at pagkilos ng Diyos Ama sa pamagitan po niya upang mapatunayan na siya nga ang Mesiyas. Gayunpaman, nung pinagaling po ng ating Panginoon ang isang lalaki na may sakit for 38 years, ginawa po niya ito sa araw ng pamamahinga. At nakita po natin may dalawang aral na natuklasan po natin sa mga tekstong ito. Number 1, nagalit. Instead of matuwa ang mga reliyosong Hudyo, nagalit po sila na sa araw ng pamamahinga may gumaling. Rather than taking joy in God, na nagsugo po ang Diyos, na walang iba kundi ang kanyang isinugo ay si Jesucristo, ang Mesiyas ng Israel, ang tunay na mga Israelita na sumampalataya ho sa Kanya, na isinugo po niya ang kanyang buktong na anak upang magpagaling ng mga taong may sakit. Dahil sa lumang tipan mga kapatid, ang isang pruweba at katibayan na dumating na ang Mesiyas, siya po ay magpapagaling. Yan po ay makikita po sa aklat ng Salmo, Isaiah, I have sent my word to heal your diseases. At yung salita na binabanggit po sa Salmo, most likely is a reference to Christ. According to the Gospel of John, siya po yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. He is the final and authoritative revelation of God. At siya yung isinugo po ng Diyos upang magpagaling. Pero sabi ko nga po sa inyo kanina sa ating pag-aaral, instead of matuwa ang mga reliyosong Hudyo, nagalit po sila. At bakit po sila nagalit? Dahil meron po silang sariling pamantayan. Meron po silang sariling batas, sariling tradisyon na kung tawagin po the Mishnah. Ang Mishnah ay isang rabbinical literature na ginawa po ng mga rabbis kung saan gumawa po sila ng komentaryo and interpretation sa mga teksto pagdating po sa lumang tipan. And specifically, yung nilabag daw ni Kristo ayon po sa kanilang pananaw at pamantayan ay yung tinatawag the Shabbat, which is another way of saying Sabbath laws. Yung mga kautusan tungkol po sa pamamahinga o sa araw ng pamamahinga. At dahil po sinabi ni Kristo dun sa lalaki na may sakit for 38 years, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong kama at bumakat ka. Ayon po sa batas ng Mishnah, ito po ay labag daw. Because on the day of Sabbath, there are 39 works na hindi mo dapat gawin. You could not write 2 letters in Hebrew on the Sabbath day. You cannot eat specific things on the Sabbath day. Yun nga lang, ipasok mo ang iyong kamay sa loob ng bahay po ng isang tao ay bawal na ho sa araw ng pamamahinga. Pero the very law na nilabag daw ni Kristo, ayon po sa kanilang tradisyon, ay yung bitbitin ang anumang bagay at ilipat from one place to another on the Sabbath day. So nung makita po nila yung lalaki, binitbit po niya ang kanyang kama, which we have to be reminded, 38 years po siya may sakit. At hindi po siya nakakalakad. He took his bed at bigla ho siya naglakad. And according to their customs, nilabag po daw ni Kristo ang batas ng Shabbat. Ngayon makikita ho natin mga kapatid that nung usigin po nila ang ating Panginoon, may sinabi po ang ating Panginoon sa mga ito kung saan nagsimula na po yung matinding pag-uusig laban kay Kristo. In the Gospel of John, if we ask the very question,
kailan po ba nagsimula in the Gospel of John yung pag-uusig laban kay Jesus? Yan po ay matatagpuan sa talatang 16. Look at what it says in verse 16. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. So instead of matuwa, instead of magalak, instead of magpuri po sila sa Diyos, purihin si Yahweh, may pinagaling ho siya. Purihin ang Diyos dahil nakakalakad na ang taong ito na for 38 years hindi niya magawa. Ang sabi ng Biblia, mas niyakap po nila at mas inintindi po nila ang kanilang mga tradisyon na hindi naman inutos ng Diyos kaysa magalak sa pinapakita po ng Diyos kung ano yung dapat gawin sa loob ng araw ng pamamahinga. Na mapapasin po natin, bago po natin himayin yung talata 17 at 18, nabanggit po yung mga salitang sinimulan, usigin ng mga Hudyo si Kristo sa araw ng pamamahinga. Now, kung ikaw ang may akda ng isang liham o ebanghelyo, kagaya po ni Juan. Now, of course, siya po ay unique and extraordinary dahil siya po ay kinasihan ng Diyos. Pero on a normal authorship level, ang lahat ng mga nilalagay mo na mga salita or wordings or sentences or even phrases, may layunin ho yun eh. So kung ikaw si Juan, kung ikaw nasa katatayuan po ni Juan, habang isinusulat po niya ang kanyang ebanghelyo sa tulong po ng banal na Espiritu, bakit niya pa kailangan banggitin yung mga salitang nangyari ito sa araw ng pamamahinga? Bakit ho? And we could say that sa apat na ebanghelyo, kagaya po na nabanggit ko po sa inyo noon, kung pag-aaralan po natin ang Matthew, siya po yung itinatawag po ng mga Kristiyano, the most structured gospel out of the four. Pagdating kay Marcos, siya po yung most dramatic gospel out of the four. Pagdating po kay Luke, the most thematic gospel out of the four. At pagdating kay Juan, the most theological. At bakit po siya tinawag the most theological gospel out of the four? Dahil ang bawat binabanggit po ni Juan na phrases, words, allusions dito sa ebanghelyong ito ay may theological na contribution na inaambag sa buong Biblia. So ngayon, bakit nga po ba binanggit ni Juan na yung pag-uusig po nito ay nagsimula sa araw ng pamamahinga? Dahil nga po sa pananaw po ng Biblia, una sa Biblia, ang araw ng pamamahinga ay itinalaga ng Diyos upang siya po ay magpahinga, figuratively speaking, sa lahat ng kanyang nilikha. Now, kailangan ho natin intindihin na ang pamamahinga ng Diyos ay hindi kagaya po ng pamamahinga ng tao. Ang tao ay namamahinga dahil pagod sila. Ang Diyos, kapag siya ay nagpahinga, figuratively speaking, anthropomorphically speaking, hindi ibig sabihin po nito napagod ang Diyos, kundi natapos niya na ang kanyang gawa. At yan ay mababasa in your own time in Genesis chapter 2, that on the seventh day, binasbasan ng Diyos ang araw na ito, at itinalaga po niya ang seventh day as a day of rest. Ngayon, habang nagpo-progress ang revelation po ng Diyos in the Old Testament, dumating ang mga Israelita na nagbula po kay Abraham dahil sa kasunduan na ibinigay ng Diyos kay Abraham, na ibinigay kay Isaac, na ibinigay kay Jacob, and then to the 12 tribes, hanggang umabot na po ito in the Exodus. Nung pinalaya po ng Diyos ang mga Israelita mula sa Egypto, nagbigay po ang Diyos ng 10 utos on a mountain. And the Bible says, ang isa sa mga 10 utos po na yan is, on the 6th day, or rather, 6 days you shall work, but on the 7th day, kailangan mo magpahinga and to remember and to honor and to give respect sa araw ng pamamahinga bilang paalala
na kayo'y pinalaya ng Diyos mula sa Egypto. So notice, Genesis 2, God's rest from creation. Pagdating sa Exodus, merong rest na naman. At yung rest ng mga Hudyo every Saturday was the background and backdrop of yung tinatawag po natin, the type and shadow ng Sabbath day ng Panginoon in Genesis chapter 2. Pero hindi pa ho natapos yun. Habang tumatagal at progress ang revelation ng Diyos sa lumang tipan, may binabanggit po ang mga propeta. May binabanggit po sila Moises, sila Josue, yung Book of Psalms, that there is a promised land kung saan, kung papasok ka dito, magkakaroon ka ng kapahingaan. Pero hindi pa ho natapos doon. There's also a rest na matatagpuan sa isang tao. So when we think about the word pamamahinga in the Old Testament, tumutukoy po ito sa pamamahinga po ng Diyos from His creation. Tumutukoy po ito pamamahinga from our work and slavery, ayon po sa Exodus. May pamamahinga na tumutukoy po sa isang lugar, the Promised Land. At may pamamahinga that one day is going to be found in a person. Now, why is that important? Because John, nung sinabi po niya araw ng pamamahinga, kaya nagalit ang mga tao is because mali ang kanilang pagkakaintindi sa salitang araw ng pamamahinga. Pero hindi lang po ito yung unang instance na mababasa po natin in the Gospels kung kailan inusik po ang ating Panginoon sa araw ng pamamahinga. Naulit po ito in John chapter 9 kung ating po babasahin. John chapter 9 verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. John chapter 9 verse 13. Now notice the words here. Sabi po sa Juan 9:13 hanggang 16, dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga. Nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. At sinabi ng lalaki, nilagyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Nang hilamos ako at pagkatapos ay nakakita na ako. Sinabi ng ilang Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Pero sinabi naman ng iba, kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng gaytong himala? Hindi magkasundo ang mga opinyon nila tungkol kay Jesus. So ang tanong, kailan ho nagalit muli ang mga Pariseo nung nagpagaling si Kristo? Sa araw ng pamamahinga. Now this is a different eksena. In John 5, He healed a man who was 38 years withered, crippled. In John 9, may pinagaling po siya isang bulag sa araw din ng pamamahinga. Dahil ang iniisip po ng mga Hudyo, ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga is, you do not do any specific work. At kabilang na rin po dito, mabubuting gawa. I'll give you a few examples. Ayon po sa aking mga napag-aralan in Jewish customs and rabbinical studies, pagdating sa araw ng pamamahinga, meron pala ho sila mga kautusan na masasabi po natin, hindi naaayon sa Biblia. Halimbawa, hindi ka pwede magpagaling ng isang tao sa araw ng pamamahinga not unless malapit na siya mamatay. Pero kung hindi pa ho siya malapit na mamatay, you cannot help him. Why? Because it's considered a work. Number 2, may mga paniniwala ho sila pagdating sa mga hayop. Kapag ang isang hayop ho ay masasabi ho natin manganganak na, hindi mo pwede tulungan yung hayop na nanganganak kahit nahihirapan na siya dahil it constitutes a work. So yung pananaw po nila sa araw ng pamamahinga, you can't work. Secular work, hindi mo pwede gawin. Even good works, hindi mo rin pwede gawin. You need to remain where you are at magpuri lang sa Panginoon.
Yun ang kanilang kaisipan pagdating po sa mga bagay na ito. Pero bakit si Kristo? Talagang sinasadya ho niya sa araw ng pamamahinga, magpagaling, magturo, palayain ang mga taong, masasabi ho natin may sakit karamdaman, may masamang espiritu. Bakit po niya sinasadya na gawin po ito sa araw ng pamamahinga? Upang turuan ang mga Hudyo na hindi porket sinabi ng Diyos, titigil na kayo sa gawa, pati na rin yung mabubuting gawa, hindi mo na rin gagawin. So ngayon, kino-confront po ni Kristo ang Mishnah, ang rabbinical studies at literature ng mga Hudyo pagdating sa pag-interpret ng kautusan. Ngayon, meron din po ito application sa ating buhay. Bagamat wala po tayo sa ilalim na tinatawag na Jewish Sabbath, but nonetheless, nagtitipon po tayo tuwing Lord's Day, which masasabi po natin is the Christian Sabbath. Now, kagaya po ng mga Hudyo, on the Jewish Sabbath, you are not to do any secular work. Hindi ka papasok sa trabaho. Bakit? Because you must remember yung ginawa ni Yahweh para sa inyo nung kayo'y pinalaya mula sa Egypto. Now, for the Christian church, meron po siyang kahawig with the Jewish Sabbath. Tayo naman mga kapatid, if you can do it within your power by God's grace and you have the option not to work and hawak mo ang oras mo, then use the whole day for the goodness of the glory of Christ. Nang ibig sabihin, gagamitin ko ang araw ito for good works. At ano po yung mga good works na nakapagbibigay po ng kapurihan sa Diyos? Pag-aaral ng salita ng Diyos. To fellowship with one another. To evangelize. To help those who are needy. Palakasin yung mga nanghihina. Lahat po yan ay kailangan gawin on the Lord's Day. Pero kapag ginagamit po natin ang araw ng pamamahinga sa mga bagay na walang kinalaman sa good works for the glory of Christ, ang nangyayari mga kapatid, nagiging routine na lamang po ito where, well, naka-attend naman ako sa church, pero pagkatapos ito, I'll just do whatever I want. Hindi ho mga kapatid. Alam niyo po ba, ang araw ng pamamahinga para sa mga Kristiyano, at pati na rin po sa mga Hudyo, ay paraan din po ng Diyos upang matulungan po tayo mula sa pagod. Dahil sa 6 na araw, marami ho sa inyo na nagtatrabaho. Marami ho sa inyo na napapagod. Pero kailangan gamitin po ang linggo for your souls to be refreshed. Now, pwede rin ho natin ikatwiran, and there is some form of questioning that we can raise. Well, sa Biblia, di ba every day naman belongs to the Lord? Yes. Pero you must give an answer to the question kung bakit po sa Biblia tinawag po Sunday the Lord's Day. Hindi po tinawag po ang Monday the Lord's Day, Tuesday the Lord's Day, Wednesday the Lord's Day. Ang tinawag po the Lord's Day is the first day of the week, or kung tawagin, Sunday. Totoo, every single day belongs to the Lord. Pero there is a specific day from Monday or from the first day that you wake up on that Sunday morning hanggang ikaw ay matulog, that whole day belongs to Jesus. So what do you do on the Lord's Day? Itoon ang iyong pag-iisip from morning to night only on the things of Christ. Pero sa mga Hudyo, ang dating sa kanila is, magpapahinga lang kami, wala kaming gagawin na kabutihan sa aming kapwa, at kung gagawa man kami na kabutihan sa aming kapwa Hudyo. Dahil sa kanilang pagkakaintindihan ng Leviticus, love your neighbor as you love yourself. Yung neighbor lang para sa kanila ay yung mga Hudyo. Pero si Kristo, iba. Mapahintil, mapahudyo, tinulungan, niligtas, pinatawad, pinagaling sa araw ng pamamahinga. Makikita po yun sa aklat ng Marcos 2, Marcos 3. Laging gumagawa ang ating Panginoon sa araw ng pamamahinga.
Kumakain sila sa araw ng pamamahinga. Nagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Bakit po? Dahil nais po niya ipakita sa lahat ng tao that the meaning of rest is to find your rest in the grace of Christ. Yun ang binabanggit niya ho dito. So tingnan niyo ho, for 38 years, yung taong ito na hindi gumagaling, wala siyang kapahingaan mula sa kanyang sakit. 38 years, ang kanyang katawan ay may sakit. At maaari may mga ilan ho sa inyo, for many years, wala kang kapayapaan, kapahingaan sa iyong puso o pag-iisip. Kapahingaan sa espiritual. Hindi mo matatagpuan ang kapahingaan sa espiritual sa isang araw lang. Matatagpuan mo po ito hindi sa araw, kundi sa persona ng ating Panginoon. Sapagat siya ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. No wonder why sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, He says, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ano po ba yung ibig sabihin po niya? Kayo mga napapagod at nabibigatan. He was not referring to physical work, mga kapatid. Ang ibig niya sabihin po dito, napapagod ka ba sa iyong kasalanan? Napapagod ka ba na malayo ang buhay mo sa Diyos? Napapagod ka ba na wala kang kapayapaan o tamang relasyon sa Ama? Well, ito yung magandang balita. Kung ikaw ay lalapit kay Jesus, magkakaroon ka ng kapahingaan. Learn of me, for I am meek and lowly, and you shall find rest to your souls. For my burden is easy, and my yoke is easy, and my burden is light, and my burden is light. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. His burden, His yoke is easy, it's light. Dahil siya na mismo ang gumagawa. Dahil hindi natin kayang gawin ang mga bagay na iniutos sa atin ng Diyos apart from His grace. So kitang-kita ho natin dito, John as a theological gospel, hindi niya nilalagay na naganap po ito sa araw ng pamamahinga na walang layunin. Ngayon, pagdating po sa talatang 17, sabi po ng Biblia, pero sinabihan sila ni Jesus. John 5:17. Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. In verse 17 in English, in His defense, Jesus said to them, "My Father is always at His work to this very day, and I too am working." Now, there are three things na matututunan po natin sa talatang 17. Una, ang relasyon ni Kristo sa Ama. Pangalawa, ang ginagawa ng Ama. At pangatlo, ang ginagawa ni Kristo. Doon po tayo sa isa. Yung unang punto ho dito, ang relasyon ni Kristo sa Ama. Pagdating sa mga Hudyo, maingat po sila sa kanilang mga salita pagdating po dun sa salitang relasyon sa Diyos. Para sa mga Hudyo, iniingatan po nila sabihin, ang Diyos ang aking Ama sa isang aspeto. And that aspect that I'm referring to is, kapag sinabi po nila ang Diyos ang aking Ama, what that means para po sa mga Hudyo is, kung ano ang Diyos, ganon din sila. Nag-iingat ho sila na sabihin, Yahweh is my Father. Kasi ang mga Hudyo, kapag sinabi po nila si Yahweh, ang kanilang Ama, that means kapantay nila si Yahweh. So what they would say is, God, our Father. Yahweh is our Adonai. Yahweh is our Elohim. He is our God. Pero yung sabihin, He's my Father, tapos natatapos na doon, ang implication po nun is, kapantay po nila si Yahweh.
So nag-iingat ho sila. Dahil ayon po sa batas ng kautusan, kapag nilapastangan mo ang pangalan ng Ama or dumabag ka sa utos of idolatry, pwede ka na nilang patayin. Pero si Kristo, iba. Ang sinabi po ng ating Panginoon, ang aking Ama. Ang aking Ama. Now, kung ikaw ay isang Hudyo na nabubuhay nung unang dagtaon at narinig mo na sinabi ni Kristo na ang Diyos ay kanyang Ama, that would imply kung ano ang Diyos, yun din si Kristo. Kung ang Diyos ay Diyos makapangyarihan, si Jesus ay Diyos na makapangyarihan din. Number 2, natutunan din po natin dito in verse 17, patuloy na gumagawa ang aking Ama. My Father is always at His work to this very day. Na ano pong ibig sabihin, patuloy din na gumagawa ang Ama. Ito yung tinatawag po ng mga eskolar ng Aklat ng Juan, yung imperfective aspect. Imperfective aspect. Now, yan po ay isang technical na termino that simply means that ang Diyos Ama never ho siya naghinto, kundi meron po siyang sinimulan na gawa at hanggang ngayon, at walang binabanggit po na katapusan, mula po sa simula ng kanyang paggawa hanggang ngayon sa ating kasalukuyan, gumagawa pa rin po siya. Pero ano kung ibig sabihin po nun na gumagawa ang Ama sa araw ng pamamahinga? Well, alam po natin sa pag-aaral po ng Genesis, pagkalipas po ng 6 days, nagpahinga po ang Diyos. Pero dito, sinabi ni Kristo, gumagawa pa rin siya kahit sa araw ng pamamahinga. So, you can either have two options dito, isang mali, isang tama. The first option is, na pwede isipin po ng tao, may sinasabi ang lumang tipan na hindi nagkakaisa sa sinasabi ng bagong tipan. And therefore, hindi tunay o totoo ang Biblia. May pagkakamali ang Biblia. Dahil sinabi sa lumang tipan, nagpahinga ang Diyos, pero sinabi ni Kristo, hindi siya nagpahinga, kundi nagpapatuloy pa rin sa paggawa. Or, you have the second option, hindi nagkamali ang lumang tipan, hindi nagkamali ang bagong tipan, kundi may nabanggit ang lumang tipan na isang detalye na ipinaliwanag din na mas maraming detalye ang sinasabi po ni Kristo. Nang ibig sabihin, sa panahon po ni Kristo, ito ang kanyang paniniwala tungkol sa iisang persona na pwede lang gumawa o magtrabaho sa araw ng pamamahinga. At yan po ay walang iba kundi ang Diyos. Kung tayo po ay Hudyo sa panahon po ng lumang tipan, hindi ako pwede magtrabaho, hindi ka pwede magtrabaho. Ang pwede lang magtrabaho ay si Yahweh. Bakit? Dahil ang paniniwala po ng mga rabbis na nakaukit din po sa Biblia, kung ang Diyos ay hihinto sa kanyang pagkilos sa buong sansinukob, dahil lang sa araw ng pamamahinga, lahat ho tayo mamamatay. Yun ang paniniwala ng mga rabbis. The only one that has the authority to continue working even on the Sabbath day is Yahweh. Kasi kung siya'y magpapahinga, kagaya ho natin, at walang kikilo sa sansinukob, sino ang magbibigay at magpapatuloy ng buhay sa lahat ng bagay? Eh sabi pa naman ng Biblia, siya ang humahawak sa lahat, at sa pamagitan po niya, may buhay ang lahat. So kung ang Diyos ay magpapahinga, mawawala tayo. At sinasabi din po ng Biblia, kailanmay hindi napapagod si Yahweh. So yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Yan din ang tinuturo ng Biblia. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa lahat ng bagay, kahit sa araw ng pamamahinga. Now, kung si Kristo ho ay
titigil lang sa mga salitang, ang aking ama ay patuloy gumagawa kahit sa araw na ito, at doon po siya titigil, well, masasabi ho natin, hindi siguro magagalit yung mga Hudyo the way that they are in the scene. Pero hindi natapos si Kristo din eh. Sabi niya, ang Diyos Ama ay kumikilos ngayon at ako rin ay patuloy na gumagawa. So, dinagdagan pa ni Kristo, hindi lang ang Ama ang kumikilos para ang buong sansinukob ay magkaroon ng buhay, pati na rin ako. Now, I want you to picture this. Imagine a human being. Gagamitin ko na po halimbawa ang aking sarili. Imagine, nasasabihin ko po sa inyo, ang Diyos ang kumikilos ngayon at pati na rin ako ay kumikilos. Ano ho iisipin ninyo? May ganun po ako. Iisipin po ninyo, kulto ako. Iisipin po ninyo, nilalapastangan ko ang tunay na Diyos. Well, yun ang iniisip ng mga Hudyo kay Kristo. Teka, di ba? Anak ka ni Jose? Di ba lumaki ka sa Nazareth? Tapos sasabihin mo, kung ang Diyos ay kumikilos, ikaw rin ay kumikilos din. No wonder why nagalit ang mga Hudyo. Dahil ang nais po sabihin po ni Kristo po dito, mga kapatid, kung hawak ng Diyos ang lahat ng bagay at siya'y kumikilos kahit sa araw ng pamamahinga, kayo'y nabubuhay din dahil sa akin. At kumikilos din na may kaayusan ang buong mundo dahil sa akin. Pero ang tanong, ano yung klaseng gawa yung tinutukoy po ni Jesus po dito? Well, yung unang gawa, most likely, na bilang referensya po dito, nung pinagaling po niya, yung lalaki of 38 years of sickness. Pangalawa, yung gawa na tinutukoy din po dito, mga kapatid, ay ito. Kung ang Diyos Ama ay kumikilos sa ating sansinukob upang masustain ang pisikal na buhay, si Kristo naman ay patuloy na gumagawa para magkaroon ang kanyang mga pinili ng buhay na walang hanggan. So, balikan po natin. Nung pinagaling ni Kristo ang lalaki of 38 years of infirmity on the Sabbath day, ano po naging reaction po nila? Nagalit. Ano kaya magiging reaction ng mga tao nung sabihin po ni Jesus, yung ginagawa ng Ama, nagagawa ko rin? Matutuwa kaya ho sila? Tingnan niyo po yung sinasabi dito sa talatang 18. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Bakit? Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, referring po yan sa kanilang tradisyon, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Now, bago ko po ipaliwanag ho ito, sa tuwing tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, meron po tayong mga kasalubong po ng mga tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Sasabihin po nila si Jesus ay tao lamang, hindi siya Diyos. Tapos kapag pinakitaan mo naman ng Juan 1, talatang 1, nang simula na riyan na yung tinatawag na salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sasabihin nila, hindi yan ang ibig sabihin nun. Maghanap ka pa ng ibang talata. Ito po mga kapatid ay isang malakas na katibayan at talata na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Dahil hindi po ito lumabas sa bibig ng isang mananampalataya. Lumabas po ito sa bibig ng isang hindi mananampalataya. Nung sabihin po ni Kristo, ako rin ay kumikilos hanggang ngayon, ang po sabi po ng mga hindi mananampalataya na Hudyo, at sa gayoy,
ipinapantay ang sarili sa Diyos. Pero bago po natin palawakin ho ito, may binanggit po ang Biblia nung pagkatapos po sabihin ni Kristo yung mga nasabi niya. Sabi ho dito, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Ano po yung napapansin po natin sa verse 16 hanggang 18? Well, sa verse 16, hindi pagpatay ang nasa puso po ng mga Hudyo, kundi uusigin. Pero now that Jesus said that He's God, hindi na usig ang nais po nila gawin. Nais nilang patayin si Kristo. Now, why is that important to observe? Dahil makikita niyo ho mga kapatid, habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, habang palalim na palalim ang iyong pagbabahagi ng salita ng Diyos, patindi ng patindi ang pag-uusig na mararanasan po ninyo. Nagsimula lang po ito sa pag-uusig. Pero habang tumatagal si Kristo sa kanyang pangangaral ng katotohanan, yung pag-uusig ay nag-iibang anyo na. Nais na siyang patayin. Now in the Bible, especially in the Gospel of John, John records for us oftentimes yung nais ng mga tao na pumatay po sa kanya dahil sa kanyang pangangaral. Halimbawa, in John chapter 7, kung ating po babasahin, John chapter 7, talatang 1. John chapter 7, verse 1. Excuse me. John 7, verse 1. Pagkatapos, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Then, in John chapter 8, kung ating po babasahin, Juan 8, talatang 58 hanggang 59. John 8, verse 58 to 59. Tignan niyo po ang nakalagay. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. Dito, John chapter 10, kung ating po babasahin. John chapter 10, talatang 33. John 10, 33. Sabi po ng Biblia, sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. And lastly, John chapter 19, verse 7. John chapter 19, verse 7. Tignan niyo po yung sinasabi ng mga tao bago siya maipako. John 19, verse 7. Pero, nagpumilit ang mga Hudyo, may kautusan kami. At ayon dito, dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos. So ano po yung mapapansin po natin sa mga talatang nabasa ko kanina? Tuwing na binabanggit po ni Juan na nais po siya patayin ng mga hindi mananampalataya, lagi po siya nasa eksena ng may ipinangaral si Kristo na hindi nila kayang tanggapin. Na paano ho yung angkop sa ating buhay? Mga kapatid, ang buhay bilang mga Kristiyano is a life and death lifestyle. Kailangan maging handa ka rin mga kapatid. Na hindi ka lang uusigin sa pamagitan po ng panlalait, hindi ka lang uusigin na palalabasin ka sa loob ng tahanan, hindi ka lang uusigin na tanggalin ka sa trabaho, pero maging handa ka rin dahil may pag-uusig na nasa anyo na ikaw ay papatayin. At bakit po papatayin ng mga Kristiyano? Or rather, bakit marami mga Kristiyano na pinapatay all over the world? Dahil sa katotohanan na lumalabas sa kanilang mga bibig. Si Kristo, pinatay po siya hindi dahil
Mabuti siyang tao. Lamang. Hindi po siya pinapatay o nais patayin ng mga tao dahil nakatulong siya sa kanyang kapwa. Ang rason kung bakit nais siya patayin ng mga tao dahil totoo at masakit ang kanyang mga sinasabi. Di ba doon pa lang sa Juan 3 na pag-aralan ho natin, si Kristo ang liwanag. Si Kristo ang paghatol ng Diyos. At kapag dumarating ang liwanag, ano po ang naging response ng mga tao na sa kadiliman? Umaalis sila. Lumayo ka sa amin. Lumayo ka sa amin. Kung hindi mo kami titigilan, papatayin namin kayo. Yan ang nangyari sa ating Panginoon. So tignan niyo ho ito. Araw ng pamamahinga. Ayon sa kanilang katuruan, kailangan alalahanin natin yung ginawa ng Diyos nung pinalaya ang ating mga ninuno mula sa Egypto. Pero sa araw ng pamamahinga, tinatangka po nila patayin ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. You want to talk about depravity? Yan ho yun. Sino matinong tao, papatayin mo ang isang nagpapagaling ng kanyang kapwa at nangangaral ng katotohanan? Walang matinong tao na gagawa ng ganoon. Not unless bulag ka sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, meron po ba may kakilala ho tayo na wala po kay Kristo? Na minsan naiinis tayo dahil may sinasabi sila sa atin, inuusig nila tayo, tinatraidor nila tayo. Pero mga kapatid, kailangan mabuksan ang ating mga mata sa spiritual. Kaya ho nila nagagawa yung mga nagagawa ho nila dahil wala sila kay Kristo. Kailangan unawain ho natin ang kanilang kondisyon. At kung sa mga hindi mananampalataya, kailangan unawain ang kanilang kondisyon, how much more sa mga mananampalataya? Dahil hindi pa ho dumarating ang araw ng pagiging ganap. Kung tayo ay tinitiis ni Kristo, ganoon din dapat tayo sa ating kapwa Kristiyano. So napakalinaw mga kapatid, na hindi naging positive yung response sa mga Hudyo. Unang-una, sinasabi mo ikaw ay Diyos. Pangalawa, sinasabi mo kapantay mo pa ang Diyos. Ano ang ibig sabihin kapantay? Kung ano yung kayang gawin ng Ama, nagagawa din ng Anak. At sa mga susunod na pag-aaral po natin, kung lolobin po ng Diyos, in the next few Sundays, ibibigay po in much more greater detail ni Jesus on what He means. Yung kayang gawin ng Ama, nagagawa din ho niya. Kung ang Ama, kaya po niya buhay ng mga patay, kaya din gawin ni Kristo yun. Kung ang Ama, kaya po niya humatol, kaya din gawin ni Kristo yun. Kung ang Ama ay banal, ganoon din si Kristo. In other words, si Kristo ay Diyos. So napakalinaw, musmo sa bibig ng mga tao, sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Pero maaari ho din natin tanungin, Pastor, bukod pa ho sa John chapter 5 verse 18, meron po ba itinuturo ang Biblia, bukod pa ho dito sa Juan 5, na kapantay talaga ni Kristo ang Diyos Ama? Dahil, di ba sa aklat ng Juan, sinabi ni Kristo, ang Diyos ang mas dakila sa akin? So bakit ho natin sinasabi, kapantay niya ang Ama, kung si Kristo mismo ang nagsasabi, mas dakila ang Ama? Yung binabanggit po sa Juan 14:26 hanggang 28 ay hindi tumutukoy pagdating po sa pamantayan or equality. But rather, nung sabihin po ni Kristo, mas dakila ang Ama, He is not saying na siya ay mas mababa sa Ama sa pagiging Diyos. Ang ibig niya sabihin po doon, ang Ama ay mas dakila sa akin dahil una, ang Ama nasa langit, ako'y nasa lupa. Ang Ama ay nasa kanyang trono, ako'y nagkatawang tao at nag-anyong alipin. So syempre, common sense teaches you, sino mas dakila sa dalawa? Yung nasa trono na nasa langit o yung nagkatawang tao na nag-anyong alipin? And the obvious answer is, the Father is greater
dahil nagkatawang tao si Kristo. Pero tignan niyo po yung sinasabi dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2. May binabanggit din po si Pablo tungkol sa pagiging kapantay ni Kristo sa Diyos. Pilipos 2, talatang 5. Philippians chapter 2, verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Philippians 2, verse 5. Sabi po, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuturing ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Now, yung ginamit po na salitang kapantay is the exact same word na ginamit kanina in John 5:18. Nung sabihin po ng mga hindi mananampalatayang Hudyo, at sa gayoy ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, that same word ginamit din po dito in Philippians 2. Pero look at this. Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Anong ibig sabihin po nun? Bago nagkatawang tao si Jesus, kapantay niya ang Diyos pagdating sa anyo. They're both in glory. They're both in heaven. They're both in power and majesty. Kapantay niya ang Ama, kapantay niya ang Espiritu Santo. Hindi yun po maikakaila. Nasa teksto ho yun. Pero para mabayaran ang kasalanan ng mga pinili at upang mabigyan ng kapurihan ang Ama. Sabi po sa talatang 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. The key words here, kapantay ko ang Ama, pero para lang matupad ang kalooban ng aking Ama na aking minamahal, hindi ko na panghahawakan ang posisyon na ito. Ibababa ko ang aking sarili. Pero sa kanyang pag-aanyong tao o alipin, never natanggal ang kanyang pagiging Diyos. Ibinaba lang po niya ang kanyang posisyon sa langit in the sense, I will temporarily leave the glory I had with the Father in heaven. Pero yung pagiging Diyos, never matatanggal ho yun sa Kanya. Dahil malinaw na itinuturo sa lumang tipan, lalo na sa Malakyas, I am God and I change not. Kapag binago ng Diyos ang Kanyang pagiging Diyos, hindi na siya Diyos. Sinungaling pa siya. Ang hindi kayang gawin ng Diyos ay baguhin yung Kanyang pagiging Diyos. Pwede siya maglagay ng ibang anyo in the sense of adding on a human nature. Pero yung sabihin natin, tinanggal niya ang kanyang pagiging Diyos, never mangyayari yun. So here is a very clear statement. Kapantay ni Kristo ang Ama bago ho siya nagkatawang tao. At sa pagiging Diyos, kapantay pa rin po niya ang Ama sa pagiging Diyos. But the difference, of course, is that nagkatawang tao ho siya. Ngayon, if this is not enough, basahin po natin ang John 17. John 17, talatang 1. Ito din po ay nagbibigay ng isang pahiwatig na si Kristo po ay kapantay ng Diyos Ama. John 17, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan.
ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Now, ito ay isang mabigat na statement. Dahil kung pag-aaralan po ang Isaiah and Exodus and Deuteronomy and the rest of the Old Testament, malinaw na sinasabi po ni Yahweh, ang aking karangalan hindi ko ibinibigay kahit kanino. Never. My glory I will not give to another. Ang sabi po ng Biblia. But wait. Si Kristo, siya yung pinakamatalino na guro. Alam niya ang kautusan. And yet, nagawa niya sabihin sa Diyos Ama, restore to me the glory I had with you. Kailan? Bago pa man likhain ang mundo. Ano po ang itinuturo sa atin ng Biblia ngayon hapon, mga kapatid? Ang Jesus na iyong pinaglilingkuran. Ang Jesus bilang tagapamagitan po natin with God and man. Si Jesus na ating tagapagligtas, siya ay Diyos. At bakit po si Kristo ang isinugo upang maging tagapamagitan ho natin? Dahil ang pwede lang po magbigay ho sa atin ng access sa isang perfectong Diyos ay kailangan Diyos din. Ang kailangan magtubos sa ating mga kasalanan, who can receive the infinite wrath of God, ay kailangan Diyos din. At upang maging matuwid ho tayo sa harapan ng isang banal na Diyos, kailangan mabalutan po tayo ng isang katwiran na kapantay ng katwiran ng Diyos. At yan po ay walang iba kundi si Jesus. Dito, ang matututunan po natin sa araw ng pamamahinga na eksena na binabanggit po dito is this. Kung nagawa ni Kristo palayain at mabigyan ng kapahingaan ang isang taong may sakit, may mga ilan ho sa atin maaari, may sakit sa espiritual. Hindi magagawa na gamutin po yan ng pastor o ng simbahan o ng mga gawain hanggat hindi ka dumalapit sa Panginoon ng araw ng pamamahinga. Si Jesus. Kaya ho siya patuloy na gumagawa dahil maraming tao walang kapahingaan mula sa kasalanan. At kung titigil si Kristo sa pagkilos, walang maboborn again. Walang mapapalaya, walang mapapatawad. Kaya mula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin po siya sa kanyang pagkilos dahil marami pang mga pinili ng Diyos na kailangang palayain at magkaroon ng kapahingaan sa espiritual. Mga kapatid, huwag tayong mag-atubiling na dumapit po sa Diyos. Huwag po tayo mangamba na dumapit po sa Diyos. Huwag po tayo madismaya o malungkot na lumapit po sa Diyos. Dahil lahat ng ating hinahanap ay hindi matatagpuan dito sa mundo, kundi sa Kanya. Siya bilang Diyos ng kapahingaan. Si Kristo po ay kapantay ng Diyos. At kung ano yung naibibigay ng Diyos Ama, naibibigay din ng Diyos Anak. Kailangan niyo po ba ng kapatawaran? Kailangan niyo po ba ng kalakasan? Kailangan niyo po ba mapalaya sa anumang klaseng kahinaan na meron tayo? Nais niyo po ba magbago? Nais niyo po ba na maghari si Kristo sa iyong buhay? Kayang ibigay po yan ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Si Kristo po ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Dahil kapantay po niya ang Diyos. As we pray.